Ay, isa mapagpalang araw sa inyo, munting kalaman nga pala. Nako, ito, nagkabenta ng ginto. Hindi kaya ito alam ng mga Pilipino o alam kaya ito ng mga Pilipino na napakalaga po ng ginto na nakareserve po dapat sa ating bansa. Na kinakailangan lang ito kapag may gera, may economic crisis, at iba't iba pang mga problema sa mga pag-disaster. Alam ko, ganyan ang reserve na ginto. Pero binenta po ang 30 tons na ginto. Nako naman. Oh, yan ang sinasabi natin mga kababayan, na buti na lang nanalo itong si Senator Rodante Marcoleta at may hadlang sa kanila, mapa-ekonomiya man, mapa-investigasyon, kinaasaran nila si Marcoleta eh. Oh, tamo ha, kung sino yung gumagawa ng kabutihan para sa bansa at ikabubuti, ikauunlad ng bansa, kinabubwisita nila, kinaasaran nila. Bakit? Kasi maraming benepisyo sa kanila pag si Marcoleta, na wala si Marcoleta eh. Una, pasasa sila sa mga dati nilang gawa. Halimbawa, ikaw, sample ka na sa opisina mo. Matagal ka na sa opisina mo, kalakalan na gano'n, na easy money ka. Ang sarap ng buhay mo, di ba? Pero may pumasok sa inyo sa opisina mo na isang terror na ka-opisina. Di ba kinaasara mo yon? Bakit? Kasi naaabala yung dati mong ginagawa. Eh ano ba yung ginagawang nakasanayan ng ritual ng Pilipino? Eh di yung korupsyon. Di ba? Yung okay na, kung ganyan lang mga Pilipino, okay na. Di ba? Kaya nga may mga party list na nagsusulo na itaas ang sahod eh. Kasi itong mga to, sapat na sa kanila na ganito lang tayo mga Pilipino. Yeah? Wala na. Yung kuryente, inaasar niyo si Marcoleta, asa ng 2K mo, si 2K mo. Eh hindi niya, siya nga na nagsusulo ng ganito eh. Yung iba parang ayaw eh. Di ba? Tulungan niyo si Senator Marcoleta. Pakisabi sa mga amo niyo o sa mga fans niyo na senador na wala ka kwenta-kwenta, ha? Pakitulungan ka mo si Senator Marcoleta, maisulong to. Kasi lahat dito magbebenepisyo. Pero pabor na pabor sila pag may ayuda. Di ba? Ang kakapal ng mga pagmumukha, hindi pera namin yan, binubulsa lang. Hindi nabibigyan lahat ng ayuda. Tama, mali. So ano ibig ko sabihin? Etong ginto po, kaya dito, buti na lang nanalo si Senator Rodante Marcoleta dahil may mga bagay siya natutuklasan at inihayag sa atin. At hindi siya tatakot kung sinong kalabanan niya mataas. O, mayroon ba mga senador na nakikipaglaban sa mga ganito, sa mga mayayaman, oligarch, sa mga, alam mo, mga politiko? Wala, si Senator Rodante Marcoleta la. Di ba? Ibig sabihin, may malasakit siya sa Pilipino. Ano ba yung benepisyo niya pag hinayag na yan? Di ba? O ngayon, eto, 30 tas na ginto, aba, napakabigat nito. Kaya magpabagsak ng isang tulay nito. Di ba? Ang isang tulay kasi, ang kaya lang po niyan, mga 20 tons. Di ba? Eh, isang tons, alam ko, 10,000 kilo yata eh. Eh, magkaroon ka ng 1 kilong ginto, yaman mo na. Kaya mo nang bilhin tumbong mansyon. Di ba? Eh, yung 30 tons yun. Kumpitin mo, 1 tons, magkano ilang kilo? Ha? Ibig sabihin, ganun karami. Ganun karami na ibenta. O, eto sa akin to. Ito, kwento ko lang, balikan natin yung dating chismis. Di ba kaya nanalo si Junior? Di ba? Nalala nyo to? Panay palabas ni Imelda ng mga ginto, natutulong daw, kaya daw tulungan ang buong mundo. Alam mo, ko yun eh. Hindi ko alam kung yun ba eh, totoo, may katotohanan. No? Palagay nyo ng chismis to ha, pero alam ko narinig nyo na to. At napanood nyo na to. Pero ipalagay nyo chismis to kasi baka, ano yung, mga tuso kasi itong kalaban na to eh. Tuso yung mga yan eh. Oo. Masabing fake news kaya didelete nila yung video nila. Para masabing fake news ako. Yeah? Pag sinabi kong panoorin mo sa ganyan, didelete nila yon. Para sabihin sa akin, munti ka naman, nag-iimbento ka, wala namang ganyan. Tuso yan mga yan, tuso. Yan ang mga diablo. Okay, papalagay yung chismis to. Napanood ko, alam nyo. Napanood nyo, alam ko. Ha? Di ba yung mga kampanya sa 2022, 2021 pa lang, pinapuputok nila. Dami mga vlogger, itusan nila, na may gold daw, kesyo ipamimigay daw sa bayan, na kay Marcos daw lahat ng ginto, di ba? Mga Talyano gold, di ba? Kaya nga sabi na ibang vlogger, lalo si Banat Bay, ang sabi niya, na natanso kayo, di ba? Itong mga tanso vlogger, di ba? Mga tanso, kasi, ang pakiramdam nila, na bibigyan ng mga kada Pilipino, lumabas yung chismis niya, di ba? Tama? Bibigyan nila ang kada Pilipino ng mga tigi 1 bilyon daw kuno. Alam mo yun, may maraming pera. Yayaman ang Pilipinas kasi maraming ginto, pamimigay ng Marcos, yung nakahold na pera daw sa bangko, sa gold, pati mga alas, ipamimigay daw. Ay, may mga ganyan tunugan, pero wala naman siya sabi ang mga Marcos. Di ba? Pero hindi sinasaway, ulitin ko ulit ha, hindi sinasaway ng mga Marcos yung ganung dati. Yung nanalo na sila, sinaway nila. Ang utak eh, no? Sinabi niya, ay, wala kaming ganyan sinasabi ng mga ginto. Walang ganyan. Sabay ganun eh, no? Nanalo na. Yung hindi pa sila nanalo, hindi na sinasawa yung ganun kasi pabor, magbibinipisyo sa kanila. Na, siyempre nga naman, uy, madaming ginto kami, ha?
pamimigay namin, baka manalo kami sa eleksyon nito, di ba? Sino loko-loko mamimigay ng ginto sa buong Pilipinas? Di ba? Ngayon, sabi pa daw yung Talyano Gold na kay Marcos, kay Imelda daw, may, yun dun, chismis lang to lahat ha, ewan ko pero dumala sa inyo to. Yung Golden Buddha daw, na kay Imelda, nakuha daw ng mga Marcos, di ba? Na ang laki no pag Golden Buddha. Yamashita Treasure pa, di ba? Alam mo yung mga ganyan chismis ng 2021, pumutok yan mga bandang pandemic bago mag-election ng 2022, bago maupo yan si Junior. Di ba? Pumutok yan ganyang issue. Ngayon, hindi ko alam kung gano'n totoo yun. Kung nasaan na ba yun? Di ba? Ngayon, itong gold na to, ito yung reserve ng Pilipinas. Di ba? Tanong nyo na lang kay Imelda, buhay pa naman malakas pa naman si Imelda Marcos, no? Tanong nyo na lang, asan na yung sinasabi mong parang in-interview ata ng isang reporter, pinapasok sa parang basement. Sino na ka po? Ilagay nyo nga sa baba. Napanood nyo ba yon? Ilagay nyo kung oo o hindi. Ilagay nyo nga. Napanood nyo ba yung ando si Imelda, ini-interview siya ng isang reporter? Hindi ko alam kung si Jessica Soho, o si Pel Chanco, o si Karen Dabla. Hindi ko alam kung sino nakalimutan ko na kung saan si Imelda, pinapakita yung mga ginto, mga ganyan, nasa Swiss Bank. Ewan ko diba, etc. Tapos sabi niya, grabe to. Sabi ng isang reporter, kayang tumulong sa buong Pilipinas to. Sabi ni Imelda, no! Buong mundo, kayang tulungan. May ganun Hanapin nyo nga, ipaki-comment kung napanood ito siya sabi ko. Talaga nyo kung oo. Tingnan nyo nga kung kung related kayo sa sinasabi ko. No? Yun nga yun Kaya dyan nabudol yung mga vlogger hanggang ngayon, kapit na kapit. Di ba? Kapit na kapit sila, budol na budol. Walang pinagkaiba sa ginawa ni FLM. Kailan mo si FLM dito, si Francis Leo Marcos? Sino dito nakakakilala nun? Kilala naman natin, di ba? Di ba namigay siya ng mga bigas? Okay, ang ganda ng layunin niya. Pero yung pamamaraan niya, naihayag siya ni Makagago, di ba? So hanggang ngayon, marami pa rin idol si FLM. Ako dati idol ko yun Pero hindi na ngayon, kasi nabuko ko na yung mga style niya. Pero hanggang ngayon, may idol pa rin yun. Kahit na alam na, gano'n ang ugali nun. Diba? So ano ibig ko sabihin? Hanggang ngayon kay Marcos, may mga nabubudol pa rin na ang utak nila, akala nila, ganito si Marcos, ganito. Iba si senior sa si junior, tatandaan nyo yan. Diba? Iba yan, magkaiba yan. O eto na. Eto po yung kung saan si Senator Rodante Marcoleta, tinalakay niya po yung tungkol sa ginto ng Pilipinas. Na bakit ito binenta? Ano ang ginawa sa pinagbentahan? No? Panoorin po natin sabay-sabay si Senator Rodante Marcoleta. Natin talakay kung dito sa notaryong ito. Ay, oo. At saka isa pa sa mga gusto ko itanong kay Sen, kasi parang ipinagtatanggol din Sen no executive judge ng Manila RTC, itong si attorney na nagnotaryo doon sa ni Gutesa, na para bagang siya mismo sa kanya daw pag-iimbestiga at pagsusuri, ito talagang ang peke daw niya. Yung pirma ni Attorney Espera. Peki talaga sapagkat kinayaan ng abogada na yon na ang magnotaryo sa kanya Dito ba ay tayo? isa sa kanya mga staff. Recap muna natin para makasunod kayo, ha? Ganun naman ang kalakaran ngayon Kagaya ng na-establish natin, nung pinakita natin ng maraming magkakaiba na pirma. Hindi lamang isa, hindi dalawa, hindi tatlo, baka hanggang 5 pa yan o higit pa. Opo. Ang ginagamit niyang mga tauhan para pumirma para sa kanya. Dahil malaki ang kita riyan Opo. Ang isang dokumento lang na panunotaryo mo, lalong-lalo na kung halimbawa, deed of sale yan. Ayan, May halaga yan Depende sa presyo ng bentahan. Opo. Ngayon, hindi naman siya po pwedeng pumunta sa isang, sa 4 hanggang 5 lugar na nandun siya. Di ba? Opo. So kahit na nandun siya sa komportableng opisina siya, may nagnunotaryo para sa kanya. Ganyan naman yan Opo. Tungkulin ng judge, kahit papano, tinitingnan niya yung pagnunotaryo sa kanyang nasasakupan. Gaya ng nangyayari ngayon. Akalain mong ipihit nila, ibaling nila yung issue doon sa pirma, samantalang hindi naman yun ang crucial na punto rito. Alam din ng judge na yun Opo. na talagang maraming pumipirma sa ngalan or in behalf ng abogado o abogada. Yes po. So, nagsentro sila doon para makaiwas doon sa pinakapunto ng usapin, yung inilahad na katotohanan ng Orly Gutesa. Sa kagustuhan. Ang pinaka-importanting dapat pag-usapan, yung pera ng bayan na ninakaw, kinulimbat
napunta kung kani-kanino lang. Ayun. Yun ang gustong kalimutan. Nakakita kang ganyan. Oho. Kaya ako medyo, sabi ko sa kanila, kung ganyan ang pinupuntahan natin, papalihis, paiwas. Ayaw nyo yung lantad. Opo. Meron kayo talagang pinagtatakpan. Oho. Kaya yung rally na, alam mo na nangyari, Opo. ilang araw na mula ngayon, tama lang yun eh. Yung paghahayag ng kanilang saloobin, yung mga tao, kasama yun doon sa free speech din. Nelson. Tama po. Malayang Malayang pagpapahayag. Pahayag. Opo. At ang karapatan na magtipon ng Minsan kayo mga vlogger kayo mga loyalista, magpahinga minsan kayo sa isip nyo. Na-overwhelm na kayo eh. Tanungin nyo sarili nyo na, o kaya magulang nyo, kahit sa mga kakilala nyo na, tama pa ba ito nangyayari sa administrasyon? Tama ba itong kinakampihan ko? O kumakampi ako kasi gusto ko si Marcos? O tama ba na sabihin na kakampi ako kay Marcos dahil idol ko si Senior? O mas maganda kaya na kampihan ko ang taong bayan at si Marcos ay alalayan ko lang na ang kampihan ko? Alam mo yun, hindi ako magpapakabudol o magpapaka-Diyos na parang ginagawa mo ng Panginoon si Marcos. Di ba? Idol na idol mo. Talagang hindi lang idol mo, talagang gusto mo. Di ba? Hindi ba pwedeng sabihin mo sa isip mo na bakit kaya nagkakaganito ang Pilipinas? Kasi napako kayo sa isip na kaya nagkakaganito ang Pilipinas kasi dahil sa mga DDS. Hindi. Ang mga DDS kayo nagsabi, kahit si Larry Gadon nagsabi, konti lang ang mga DDS. Alin ang marami? Yung mga neutral na kung saan naniniwala kay Pangulong Duterte. Pero hindi sila DDS. Anytime kaya nilang magalit kay Duterte. Anytime, ibig sabihin, magkamali si Duterte, aayaw sila. Katulad ko, may mga gusto ko kay Duterte, may mga ayaw ako na bastos siya. Ganun na, prangkahan lang. Pero may gusto ko sa kanya overall, yung Pilipinas natakot sa kanya mga durugista, kung saan yun ang kinaasaran kong bagay. Na ayaw ako, lalabas ako, makikita ko, may holdapan dyan, mababalitaan ko, may ganito, sa nadaanan kong lugar, may holdapan lagi doon. Alam mo yun, walang kalaban-laban yung nene, anong ginawa? Di ba? Walang kalaban-laban yung bata, anong ginawa? Walang kalaban-laban yung matanda, yung tao, anong ginawa? Di ba? Kuha nyo ako. Kaya nagustuhan ko si Pangulong Duterte. Open nyo ang utak nyo. May mga magandang ginawa rin si Marcos, bakit hindi? Pero yung bagay na kung saan, eto hayagan na nag-iimbestiga at ang tinuturo ng pagkakataon at ang sitwasyon, ang administrasyon niya. Dapat pumayag din kayo na huwag nyo kakampihan. Bakit? Marami nagrereklamo eh. Di ba? Hindi lang mga DDS. Tanggalin mo lang yung mga DDS. Marami pa rin nagrereklamo kay Junior. Di ba? Sa akin, ang reklamo ko, mahina talaga siya. Okay, ito, hanggang ngayon, si Seto Marcoleta, pinagdidiinan sa inyo, paulit-ulit na siya sabi sa inyo, yung tungkol sa nangyayari. Tuloy natin. tahimikan para hilingin sa pamahalaan yung pagwawasto ng kanyang karahingan. Sabi niya sa English the right to peaceably assemble to petition the government for redress of grievances. Protektadong karapatan ng bawat mamayan. Magpahayag ka. Ba't hindi ganun ang gagawin nila? Isip-isipin mo nangyayari sa ating bansa. Bumagsak ang ating ekonomiya. Sa lahat ng larangan. Inisa-isa natin. Pinagtatawanan tayo ng mga ibang bansa. Pati utang natin, di natin alam paano natin babayaran. Akalain mong umabot ka sa 60% debt to GDP ratio. Ang ibig sabihin po nun, 63% na ratio, ang 63% po ng national income natin, yung pangkahalatang kabuhayan natin, ibabayad po natin sa ating utang. 63%. Mas malaki pa sa ano pala. Ilan ang matitirang panggastos natin? 37%. 37% na lang. Ano ngayon? Ano ngayon ang kahihinatnan sa serbisyong pampubliko na nakalaan sa mga mamamayang Pilipino? 37% na lang ang naiwan para sa inyo. Dahil ang 63% pagbayad na lang natin ang utang. Ipapasweldo pa ng tao ng gobyerno, di mas Madali na, may solusyon yan, Sen. Mag-utang ka uli. Oo, utang. Kaya nga, papunta ka na sa Kumunoy. Ngayon, pag tinignan mo yung kumpiyansa ng mga global financial institutions, medyo atubili na rin eh. Tingnan mo na. Wala na kakanyang magbayad to, paano kung papautangin? Di ba? Yung mga nagninegosyo, yung mga gustong maglagak ng ng kanilang puhunan,
Kalakal, kaya maglatag ng kalakal sa bansa. Naghihintay. Natatakot. May agam-aga, may pag-aatubili. Paano tayo ngayon? Aha. Wala bang kalayaan ngayon ang mga mamamayan na sabihin nila kung ano yung nakikita nila? Kapalaran din ito eh. Itong buhay nila eh. Kasalanan ba yun? Sasabihin mo ngayon na, teka muna, nagkakasala kayo sa batas. Teka muna. Kami na nga ang nagpapaalala sa inyo. Nagpanagutin ninyo yung accountability, yung transparency sapagat ang bansa natin ipabagsak na. Kami bang may kasalanan? Ang layunin nga namin ay magtulungan tayo eh. Makilala natin kung saan tayo nagkulang. Kapag hindi natin ipinakita ito, eh sino magtutulungan? Pagtatakpan natin? Asan ang katwiran dito? At ang isa pang malinaw na katotohanan sana, yung bansang South Korea, yung mismo presidente nila, binawi yung malaking Isa yun sa isa mga... po yun, di ba? Nag-aalala na nga eh. Isipin mo 250 million yata yun para sa isang bridge project. Teka muna nga niya. Antay muna tayo. Nagkakagulo. Hindi nila malaman kung paano nila resolbahin ang problema nila. Noong isang araw, tinanong ko, bakit po tayo nagbenta ng halos 30 tonelada ng ginto? Ay, isa pa nga Hindi mo nila pala yan. masagot-sagot yun eh. Ito na. Bakit tayo nagbenta 30 toneladang ginto? Ito yung sinasabi ko mga kaibigan na sana punta ba't tayo nagbenta? Ang alam ko umutang pa tayo, di ba? Bakit nagbenta? Napakahalaga ng bagay kung may ginto. Alam mo ito, babasahin ko sa inyo kung bakit mahalaga ang ginto Ayon sa pag-research sa akin lang to huwag niyong paniwalaan pero pakinggan nyo. Ang ginto, gold reserve ng isang bansa ay mahalaga dahil bahagi ito ng pundasyon ng ekonomiya. Narito ang malinaw at simpleng paliwanag kung para saan, kung bakit tayo nagre-reserva ng ginto sa ating bansa. Para saan ba ang ginto? Hindi yung mga ginto na kagaya ng kay Bostoyo, yung mga pwede mo isang lasa yun. Bukod pa yun, syempre. Kung may ganun ka, sarili mo yun. Pero ito ano to? Pang-suporta sa halaga ng pera ng bansa. Nung unang panahon, ang pera po ay may katumbas na ginto. Ngayon, hindi na ganun. Pero ginagawa pa rin natin panangga ang ginto para sa pagpapatatag ng halaga ng currency. Di ba? Kung mataas ang gold reserve ng bansa, kasi syempre kumbaga sa ibon, kumbaga tayo para ika nga, kumbaga tayo sa atin may ipon ka na pera. Hindi ka takot na mawalan kasi alam mo malaki ipon mo. Halimbawa, may pera ka, pocket money mo halimbawa 50,000, no? May ipon ka sa bangko mo halimbawa nasa 5 million. Ikaw takot kang maubos yung 50,000 mo na pocket money? Hindi. Bakit? Alam mo kasi may pera ka pang nakareserba. Pero kung wala ka ng pera, 50,000 na lang. Sabihin ko sa'yo, kahit 1,000 takot ka maubos yun. So, maraming takot. Alam mo yun, hindi ka confident. Ito. Para sa ng backup na, kung mataas ang gold reserve, mas may tiwala ang ibang bansa sa ekonomiya. Di ba? Ikaw, 50,000 lang, magtitiwala ang kita. Sino ka? Wala kang pera eh. Di ba? Isa niyang tao, yung kapitbahay mo eh. Mare, pautang naman ako 100, ng 1,000. Alam mo, walang trabaho, walang pera yon. Bakit di ba pautangin? Mamaya, di pa ako bayaran eh. Magkagalit pa tayo. Di ba? Magkaroon pa tayo ng kakaibang relasyon, masamang relasyon sa isa't isa. Ganon din yung bansa sa Pilipinas. Gets nyo? Kaya dapat may reserba na ginto para mataas ang tiwala ng ibang bansa sa ekonomiya. Para sa ng backup sa panahon ng krisis, para sa ng ginto, digmaan. Pag nagkaroon digmaan, bakit? May masasabi mo ba? Di ba yung nakaraan niya, si Bronner yata, gusto labanan ng China. Tapos pala nagbenta ng ginto. Ano ba yan? Di ba? Paano pa nagkadigma? Wag na ng digma. Malaking pagbagsak ng ekonomiya na nangyayari ngayon. Kaya bakit bagsak? Wala iba, hindi nagtitiwala yung mga investor sa atin. Then ngayon, si Junior, mula nang hinayag si Amy Marcos, yung kapatid niya, nangyayari na. Yan, mataas ang bilihin. Yan na. Mataas na inflation. Kailangan natin yung reserbang ginto. Malaking pag-utang ng gobyerno. Ayan, yan ang backup kung bakit may tayo sa panahon ng krisis ng ginto. Nasaan na binenta? Ang mahirap ito, saan nilagay o saan inilaan yung pinagbentahan. Di ba? Maaring gamitin ang ginto bilang tunay na kayamanan na hindi bumabagsak ang halaga tulad ng papel ng pera. Ang ginto po kasi hindi bumabagsak eh. Mas lalong tumatagal, mas lalong nagmamahal eh. Sabi niya ni Senator Dante Marcoleta, kung sa panahon ngayon ibinenta yung ginto, mas malaki ngayon ang halaga ng ginto eh. Di ba? Ewan ko ba bakit di naisipan ng mga yan
na ibenta ang ginto sa panahon natin? Bakit nagmamadali silang ibenta yung ginto sa panahon na nasabi? Di ba? O, protection laban sa inflation. Kapag tumaas ang presyo ng bilihin, bumababa ang halaga ng pera, di ba? Pero ang ginto, tumataas ang halaga ng inflation. Kaya safe ang protection. Ganyan ang ginto. Di ba? O, ngayon, weak talaga. Weak. Ya? Pang-akit sa mga investor at ibang bansa. O, pag marami kang gold reserve, ikaw na nga lang may pera ka eh. Malaki pera mo eh. Hindi ba naakit yung mga kakilala mo, yung mga business partner mo, di ba naakit na ikaw ka partner? Kasi may pera ka eh. Di ba? Ganon din ang Pilipinas. Di ba? Matatag na ekonomiya, may mataas na credit rating, mas madaling mangutang ng ang bansa, mas maraming foreign investors ang pumapasok. Di ba? Eh ngayon, parang yata walang pumapasok masyado investor sa atin eh. Yeah? Ginagamit ang pag-stabilize ng ekonomiya. Kung biglang lumakas o humina ang sobra ang currency, pwedeng gamitin ng central bank ang ginto para ayusin ang supply at demand ng pera. Inayos ba? Hindi naman ah. Di ba mga kababayan ko? Oh, kaya itong ginto na 30 tonelada, delikado to. Yung 1 tonelada lang, napakabigat na nun. Ito, 30 tons na tonelada. Mag-search ka kung ilang kilo to. Sinatanong ko lamang po, ano pong patakaran natin sa pagbebenta ng ginto? Oo. Ang ibang bansa po, sila po nagsisibili. Nagre-reserve. Tama. Oo. Alam po niyo kung magkano ang ibinentang ginto ng Singapore? Oho. 1.8 tons. Ayan. Okay. Uzbekistan siguro 2. Mababa lang. Oo. Siguro talaga meron lang silang gustong i-adjust. Oh, binenta ng South Korea 1.8 tons. Napakalaki nung kulang-kulang 2,000 dalawang tonelada. 1.8 tons. Di ba? Isa iba daming ginto na rin yun. Nagbenta sila. Malaki na yun. Pero meron silang kaukulan siguro yung bansa na nagbenta na yon na pang para lang konti. Eh, ito 30 tons eh. OA eh. Di ba? Oh. Sa kanilang financial system. Oho. Tayo 30 30 tonelada. tonelada. Grabe, no? 2024. Opo. Nang kung ngayon mo sana ibinenta. Ay, laki mo Ang laki ng ngayon ng ginto. Bakit kung sa ngayon mo lang binenta? Bakit nagmamadali ka ibenta noon? Ano meron? Ha? Tumaas nga. Ang laki ngayon. Oo. Alam mo kung magkano ang nawala sa atin? Oho. Magkano po? Hindi mo alam. Hindi po namin alam eh. Ano? 100 billion lang naman ang Naku, 100 billion. Laki nun, mga kababayan ko. Huwag niyong sasabihin na 100, yung numero 100 narinig nyo. Billion yun, B. Tandaan nyo bago mag-1 billion. Kung di ko pagkakamali, 1,000, 1,000,000 ba? Tama? Ang laki nun. 1 billion na nawala. 100 billion. Di ba? Pero ang mas masama ito, kinurakot ng 100 billion. O baka sabihin nyo naman, baka sabihin nyo ganito. Bakit? Yung pera bang ginto na pinagbentahan, yung ba yung kinurakot ni Saldi? Kapilosopuan niya, kaimpertinentehan yan. Yan is pera ng gobyerno. Ha? Kumarakot man ang si Saldi ko ng ganon, parang mo na rin kinurakot yung mga ginto. Ganon ang halaga nun, yung kabuuan nun. Kasi pera ng taong bayan lahat ng nanakaw. Di ba? lugi sa Wow, wow. Eh, paano Basta tinatanong ko, teka muna, Mr. Central Bank, Oho. paano niyo ba ako pinag-isipan to? Mhm. Hindi ba niyo na, Hindi daw nila na projection eh. O sino ba po ipirma niya para magbenta ng ginto? Sige nga, sagutin nyo. Kayo sumagot. Tapos wala na namang kinalaman yung isa dyan. Nagtatrabaho lang? Wala kinalaman? Di ba? O sino po ipirma niyan para mabenta yung ginto? Kayo sumagot, ayoko sumagot. Hindi daw nila na forecast na tataas pala ang ginto eh. ang hihina naman eh. Eh bakit hindi na kino si Saito? Si Saito ang pinakamarunong sa ganyan eh. Dito, For, 100 billion ang nawala sa atin. grabe. O, saan napunta yung 100 billion na pinagbenta ng ginto? Akala ko ba totoo? Eh, hindi naman pala totoo yun, yung mga Taliano Gold. Di ba? Natanso lang kayo, mga Marcos loyalist. Natanso lang kayo. Aminin nyo. Di ba? Pakiramdam nyo hanggang ngayon, may ginto pa rin sila. O kung meron man, hello kayo. Ano kayo hello para bigyan kayo? Ni 1 gramo katiting, hindi kayo mabibigyan ng ginto. Di ba? Ano kayo? Hello? Di ba? Hindi tayo pinagtatawanan niya. Alam mo yung ginto, Jen? Nelson? Oo. Miski siya, huwag na natin pag-usapan ng ating bansa bilang isang Opo. bansa. Sa pamilya na lang natin. Opo. Kaya, yan natin, ano ba tawag din sa nakatayong
Ano siya? Floor director po, floor director. Floor director na. Opo, si Irma, ano po yan? May mga ginto-ginto yan eh. Yung Opo. ngipin niya, nakikita mo may ginto. Yung kanyang ganis. Kana pa na yung ngiti ko Mahalaga eh. yung ginto. Alam Ay, mo, syempre seguridad yan. Yes po. Tulad niya napaliwanag ko kanina, ang ginto napakalaga nakareserba sa atin. Tatandaan niya. Maski sa bahay niyo na, simple lang eh. Yung ginto, magreserba kayo, kung may pera naman kayo, bumili kayo ng ginto. Ha? Yung iba, bumibili lupa eh, sa ginto eh. Kasi ang lupa, tumataas ang halaga ba? Yung lupa mo, binenta ba? Kung may pera lang ha, kung medyo may kaya-kaya ka, bumili ka ng lupa, halimbawa, 1 hektarya. Sa ngayon, hindi mo papakinabangan niya, halimbawa. Pero habang tumatagal ang panahon, tumataas ang lupa halaga niya. Bakit? Kasi, yung lupa binilihan mo, magkakaroon ng mga mall, magkakaroon ng mga ospital, malapit dyan. Tumataas ngayon ng per square meter niyan. Pwede mo ibenta ngayon yan. Investment yon. Bibili ka muna lupa, after mga 3 years, bibenta mo na siya. Bibili ka ulit ng panibago. Ganun lang yun. Ginto, ganun din. Di ba? Pwede kang bumili ng mga alas ngayon. Dami alas. Sa bahay mo, tambak mo. May bolt ka. Pag tumas, benta mo. Ako, ganun ang didiskarte ko. Kung may talaga may mayaman ako, ha? Ang ginto kasi, hindi basta-basta bumababa ang value niya. Opo. Hindi kagaya ng pera mo ngayon. Sus Oo. Mariosep na perang Pilipino. Evaluation lagi. Yes. Malapit na, nung isang araw, umabot sa 60. Kumpara mo sa $1 ng Amerikano. Oo. Isip-isip. Mangangailangan ka na 60 pesos para magkaroon ka ng $1 na Amerikano. Tama po. Anong ibig sabihin niyan? Kapag ka po yung ating currency ay gano'n na po ang kalagayan. Lalo, tumataas po yung bilihin. Kasi po, kahit na po yung ating mga nag-i-import, Oo. na nag-i-import, kawawa po. Bakit? Para sa mga pag-import na pangangailangan natin, mga raw materials, mga pagkain natin, mangangailangan siya ng maraming piso para bumili ng $1 na ibayad niya doon sa Tama kanyang po. i-importahin. Mhm. Puro pahirap ito eh. Oo. Eh, kung sinasabi po ba natin, kagaya ng sinasabi natin, pinapahayag natin, nasaan ang pagkakasala doon? Tumutulong tayo eh. Para liwanagin natin bakit nagkaganito ang ating bansa. Bakit? May kurakot na, tumaas ang $1 laban sa piso. May gold na ibenta na. Ano ba kayo mga loyalista kayo? Sige nga, tututakip pa rin kayo. Hindi nyo ba call upin yung Pangulo nyo? Yung Pangulo natin, na Pangulo, pwede ba ayusin natin ng seryoso yan natin? Ba't di nyo ganunin? Di ba? Tama po. Oo. Hindi Yung naman- mga piklawan, wag na kayo umasa dyan. Yan mga yan, di makabayan yan. Totoo yan. Kung makabayan sila, matagal na sila naramdaman ng taong bayan. Ang nakakaramdam na sa kanila, yung mga taong gustong-gusto lang sila. Di ba? Ang dami kong, ito, hindi lahat ng pinklawan ha, pero marami akong kilalang pinklawan. Sa pagkatao ko hindi lahat marami mabubuting pinklawan. Sa akin lang may mga kilala akong pinklawan. Lagpas 20, iisa ugali nila. Mata pobre iba, tapos ng pag-aaral, mamatahin ka, lagi nakakotse, lagi alam mo yun, napaka-sosyal, member ng alam nyo na, yung samahan ng mga, di ba? Lagi siyang member ng ng ganung samahan, alam nyo na yun, yung pinagbabawal ng Biblia, yung samahan na yun, di ba? Laging ganon sila, ang algorithm nila. Yan, lagi mga Gen Z na kung saan, di marunong magluto, umaas sa magulang, walwal sa gabi, manginginom. Yan, yung mga iba niyang pinklawan. Ibo. Ano ako, na-shock ako. Sen, parang... Na-realize ko na swerte yung nakabili ng ginto. Tama yun. Di ba? Anong ginawa nyo sa ginto ng Pilipinas? Tanging yaman to na nakareserba sa atin. Hanggat maaari, ito, wag galawin to. Yung pang-akit to sa mga investor Para sa akin opinion Hindi ka kilala rin nila yung pinagbilhan para... So, tinanong ko rin yung Maharlika Investment Fund. Isa pa po yun, ano? Ang hinahanap lamang po ng mga Pilipino, Mr. Sponsor, Oo. 250 million po ito Kinuha natin mula sa Development Bank of the Philippines. Kinuha natin sa Land Bank. Mga perang nakatalaga sana sa pagde-develop ng ating bansa. Oo. Ang objective po nito ay national development. Perang pang-develop Yes po, oo. Kinuha natin doon sa mga twin, nabawasan yung development efforts ng mga bangko na nakatalaga sa bahaging yun. 250 million, oo. Katungkulan yung ipaliwanag, meron pa tayong napala dahil kinuha mo doon Dati ginagamit niya Oo. Malaki kinakita niya. Hindi mo matatanungin ang asawa mo, Nelson. Saan kayo nag-invest? Halimbawa, sabi ng asawa ni Nelson, Nelson, Jed, Opo.
Yung kinuha mong pera na sabi mo i-invest mo. Hindi, ito, dito lang po muna tayo mga kababayan natin, no? Tinalakay po natin ang ginto ng kay Seto Rodante Marcoleta. Naipaliwanag po ni Seto Rodante Marcoleta na talagang nagaling sa kanya. Buti na lang nanalo tong mamang ito na binuking niya na 30 tons na ginto pala, na ibenta na pala. No? Ang malupit nito, anong ginawa sa pinagbentahan? Hindi, eto ako tanong ko lang, hindi ko alam kung may nabalita na kung para sa yung ginawa, naibalita na kung yung ginastos ba na pinagbenta nito, may pinakinabangan ba ng taong bayan? Na isalpak ba dun sa utang o sa dapat bayaran? Di ba? Kasi maano to di ba? Ipagtanggol nyo pa, di ba? Ipagtanggol nyo pa mali. Uulitin ko, maraming kabutihan si Junior na nagawa. Pero sana yung mga nagagawa naman niya na alam nyong kapalpakan para sa bansa, sana sawayin nyo naman. Hindi naman namin itakwil sawayin nyo naman. Di ba? Katulad nito, di ba? Mahalaga ang ginto sa atin. Alam nyo naman. Kasi yung mga tanso dyan, nadaya kayo. Nadaya kayo. Yung panahon kasi ng kampanya. Ako na, nadaya rin ako Akala ko dati mamimigay ng ginto Ibibenta yung ginto nilang Taliano Gold. Di ba sabi daw 3 Titanic daw yung laman ng ginto ng nakuha nila. Chismis lang yun Sabi ko, dami nun. Gano'ng kalaki ang Titanic. 3 Titanic daw ang laman ng ginto na nakuha ng Marcos. Chismis lang yun Pero yung chismis na yun, million views yun. Pinaniwalaan na napakaraming Pilipino yun. Uy, wow! Aahon na tayo sa kahirapan. Tama, yung mga kwento-kwento na matatanda, ma-impluwensya, na senior, ganyan nangyari sa bansa, piso. Kasi ang dolyar daw noon, 1:1. $1 is 1 piso sa atin. Sa panahon na yun, sa Marcos Sr. Si Marcos Sr. yun. Si Marcos Jr., huwag yung pilit na maging senior siya. Iba yun, magkaiba yun. At nakikita naman po ng pinagkaiba di ba? Huwag nyo naman ipilit. Hindi naman nagreklamo, DDS lang Huwag nyo naman lahat na makita nyo nagreklamo sa social media, obstructionist, o kaya DDS. Di ba? Ano kayo si Auntie Claire? Di ba? Alam po sa akin, hanggang dito lang po tayo. Paalam sa inyong lahat.